hindi nangangahulugan na mabait ang imahe ng isang artista sa telebisyon, ay ganon na rin ito sa totoong buhay. Kumbaga pumunta siya doon bilang isang aktor, hindi para ichika or para mag-observe kung anong klase ng ugali meron yung mga taong kasama niya. Na parang niyaya niya yung actress na kung pwede silang mag-script reading, 'di ba? So ang ginawa daw sa kanya, tinitigan siya mula ulo hanggang paa. OG Diaz. Sa ganitong paraan, ipinagtanggol si Miss Francine Diaz laban sa mga aligasyon at blind item na inilabas ni Sasa Girl. So yun ang ating pag-uusapan maya-maya lang. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Muling naging sentro ng usapan sa social media ang batang aktres na si Miss Francine Diaz matapos siyang maiugnay ang ilang netizen sa isang controversial na blind item na ibinahagi ng content creator at social media personality na si Sasa Girl. Ang naturang usapin ay mabilis na kumalat sa iba't ibang social media platform at naging paksa ng matinding discussion sa hanay ng mga tagahanga at taga-subaybay ng showbiz. Nagsimula ang lahat nang magbahagi si Sasa Girl ng kwento tungkol sa isang personalidad na nakasama umano niya sa isang pelikula noong nakaraang taon. Bagamat hindi niya direktang binanggit ang pangalan ng naturang artista, nagbigay siya ng ilang detalye at karanasan na naging dahilan upang magsimula ang iba't ibang hula mula sa mga netizen. At ayon sa kanya, ang naturang personalidad ay umano'y hindi magandang pag-uugali sa set at nagkaroon umano ng ilang insidente na hindi nagustuhan ng mga taong nakakatrabaho nito. Dahil sa mga clue ibinahagi, maraming netizen ang nagsimulang magsiyasat ikumpara ang mga detalye ng mga proyektong ginawa ni Sasa Girl sa nakalipas na taon. At isa sa mga pangalan na agad na lumutang sa online discussion ay si Miss Francine Diaz. Ito ay dahil nakasama umano ni Sasa ang aktres sa isang pelikulang pinalabas noong nakaraang taon na bagay na tumugma sa ilan sa mga detalyeng kanyang ibinahagi. Gayunpaman, mahalagang bigyan diin na walang direktang pagbanggit ng pangalan sa naturang blind item at wala ring opisyal na kumpirmasyon na si Francine nga ang tinutukoy. Sa paglipas ng mga oras matapos lumabas ang blind items, dumagsa ang iba't ibang reaksyon mula sa mga netizen. May mga agad na niniwala sa mga aligasyon habang mayroon ding nanawagan ng pag-iingat at patas sa pagtingin sa sitwasyon. Para sa ilang tagahanga ng aktres, hindi sapat ang mga clue upang agad na husgahan ng isang tao. Iginit nila na hindi makatarungan ang pagbibintang kung walang malinaw na konkretong ebidensya. Marami rin ang nagpaalala na ang konsepto ng blind item ay matagal ng bahagi ng industriya ng showbiz. Sa ganitong uri ng balita, karaniwang hindi binabanggit ang pangalan ng taong sangkot, kaya't madalas ay nauuwi ito sa samot-saring interpretasyon at haka-haka. So dahil dito, nagiging mahirap para sa publiko na malaman kung sino talagang tinutukoy at kung gaano katotoo ang mga binibintang. Samantalang may mga netizen naman na nagsabing dapat lamang na maging bukas ang publiko sa posibilidad na maaaring may mga karanasang ding hindi nakikita ng mga tagahanga. Ayon sa kanila, hindi nangangahulugan na mabait ang imahe ng isang artista sa telebisyon, ay ganon na rin ito sa totoong buhay. Gayunpaman, iginiit din nila na mahalagang pakinggan ang magkabilang panig bago bumuo ng konklusyon. Sa kasalukuyan, wala pang opisyal na pahayag si Francine Diaz hinggil sa isyong ito. Nananatiling tahimik ang kampo ng aktres sa gitna ng mga usap-usapan online dahil dito lalong dumami ang mga tanong at espekulasyon mula sa publiko. May ilan na naghihintay ng kanyang panig upang magkaroon ng mas malinaw na larawan tungkol sa kontrobersya. Si Francine Diaz, isa sa mga pinakasikat na batang artista sa kanyang henerasyon. Nakilala siya ng gusto matapos ang kanyang pagganap sa teleseryeng Kadenang Ginto kung saan ginampanan niya ang karakter ni Cassie Mondragon. Mula noon ay tuloy-tuloy na ang kanyang mga proyekto sa telebisyon, pelikula, endorsement at digital content. Sa paglipas sa mga taon, nakabuo si Francine ng isang matatag na fanbase. Marami ang umahanga sa kanyang dedikasyon sa trabaho at sa kanyang pagiging responsable
responsable bilang breadwinner ng kanilang pamilya. At sa ilang panayam noon, ibinahagi niya mga pagsubok na pinagdadaanan nila bago niya narating ang tagumpay ng industriya. Inilahad niya kung paano sila dumaan sa kahirapan at kung paano siya nangarap na mabigyan ng mas magandang buhay ang kanyang pamilya. So dahil dito marami sa kanyang mga tagahanga ang nahirapang paniwalaan ang aligasyong lumalabas laban sa kanya. Para sa kanila, ang imay ni Francine bilang masipag at mapagkumbabang artista ay hindi tugma doon sa mga kwentong inilalabas sa blind item. Gayunpaman, mayroon ding ilan na nagsasabing hindi sapat na gamitin ang nakaraang mga tagumpay o magandang reputasyon bilang otomatikong depensa laban sa anumang aligasyon. Pinapakita ng pangyayaring ito na kung gaano kalaki ang impluwensya ng social media sa paghubog ng opinyon ng publiko. Sa loob lamang ng ilang oras, isang blind item ay maaaring maging trending topic at pinag-uusapan ng libo-libong tao. Dahil dito, mamilis ding naapektuhan ng reputasyon ng mga personalidad kahit wala pang kumpirmasyon sa mga impormasyon. So dahil dito, yung balitang ito ay naging trending topic din dito po sa isang segment ng showbiz ni OG Diaz Showbiz Updates kung saan tinalakay niya po ito. So sa kanya pong pagtatalakay ay tila baga pinagtatanggol niya si Francine. So ito po yung video, let's watch this. Kwento ni Sasager. At wala namang binanggit. Oo nga, bakit si Francine lumabas? Doon, si Francine. Nagkukulaan sila doon sa chika ni Sasager. Ngayon, if ever lang na si Francine ang tinutukoy ni Sasager, syempre mahirap din namang husgahan si Francine. Dahil una, hindi ko pa nakatrabaho si Francine. Yun nga rin dati pa, sa tabi ng ginto. Yung may mga ganyan din chika. Kay Francine. Hindi ko maalam kung to, kasi hindi nga ako hindi ko siya nakatrabaho. Pero nakikita natin siya sa event, magiliw naman yung bata. Magiliw naman yung bata. Siyempre naman, kung nagmadate, ay di sinika ninyo. Na doon. So parang, yun na yun. Yun na yun. Parang dalito ng clue. Kung ba't yun na ba ang project na ginawa ni Sansa? Wala namang iba? Meron siya, pero hindi naman kasama si Francine. Hindi, pero parang si Francine, kasi baka ang sinabi niya katrabaho niya. Di ba dati, kasama din siya dun sa balota, kay Marie Rivera, di ba? Saan yung mabalon? Kasi di ba si Maria yung tinutukoy niya? Hindi. Baka mamaya sa ibang pelikula, bakit dun sa pelikula na si Francine lang, ibig sabihin, ang dami din nilang artista dun sa sa pelikula ni Miss Marian. Parang nasabi yata doon sa blind item, nasa Shake Rattle and Bone. Binanggit yung Shake Rattle and Bone. Parang si Marian, may isa kong napanood na clip na video na niligaluhan si Sasa ni Marian ng bag. Chika yung Sasa. So, Josa, kailangan bigaluhan din ni Francine si Sasa para hindi siya machika ng mega. Ano nadadaanin sa regahan? Ang dabang labanan. Alam mo, sa totoo lang, kaya ko na rin naman sa industriya. Lagi ko kinalim talaga sa industriya. Kahit ako, pag nagtatrabaho ko bilang aktor, kahit murahin ako ng artista doon, hindi lalabas. Kahit magmaldita sa akin yung artista doon, hindi lalabas. Kasi nandun ako bilang aktor, hindi bilang vlogger, hindi bilang reporter. Parang may demarcation line yun sa akin. Para hindi masyado makonscious yung mga artista. That's why, pag mag-uumpisa ako ng teleserye, kinakausap ko na yung mga artista. Artista ko dito, hindi ko reporter. Sige lang. Diyos ko, meron pa ako nakikita mga naglalaplakan dyan sa dress. Oo, yung mga ganyan. O, narinig niyo ba ako? Napunto ko sa inyo? Wala nga, ngayon nga lang namin. Kasi nga, syempre, kumbaga ano yung artista sa artista yun eh. Galing mo sa Martin. Di ba? Para lang sila, meron nga isang artista minura ko. Ano sabi sa'yo? Ha? Ano sabi? Biblik naman dito, di ba? Oo. Yun. So parang sinasabi dito ni Mr. OG Diaz na hindi naman pumunta si Sasa Girl doon para po para manita or para po talagang kumbaga pumunta siya doon bilang isang aktor, hindi para ichika or para mag-observe kung anong klase ng ugali meron yung mga taong kasama niya. Well, hindi rin naman natin masisisi si Sasa Girl, 'di ba? Kung talagang yun ang na-experience niya. Tapos, sabi po ng ilang mga tagahanga ni Francine, mahalaga din na marinig din natin yung side of the story nitong si Francine. Kasi doon sa blind item naman po, wala naman binanggit na pangalan, 'di ba? Kaya hindi natin matcha-check kung talagang si Francine nga talaga yung tinutukoy niya. Pero hindi man binanggit ni Sasa Girl yung pangalan ni Francine. Pero si Francine ang pinupulutan ngayon sa social media.
Kahit yung mga netizen na hindi naman talaga nila personal na kilala si Francine or nakasama si Francine. O malay man natin kung totoo man tong nangyari, 'di ba? Sabi kasi ni Sasa na parang niyaya niya yung actress na kung pwede silang mag-script reading, 'di ba? So ang ginawa daw sa kanya, tinitigan siya mula ulo hanggang paa. Malay natin kung anong pinagdadaanan ni Francine during that time, kung si Francine man yun, 'di ba? Malay natin na nagpapahinga si Francine or meron siyang iniisip that time na minsan kasi 'di ba parang hindi mo pa man din talaga personal na kilala yung isang tao, pero dahil nga sanay ka na parang ikaw ay very friendly to everyone, na nai-invade mo na pala yung privacy ng isang tao, kaya ganun yung reaction. So hindi natin alam yung totoong dahilan kung bakit naging ganun yung reaction ng isang artista na yun. Pero all in all, nagigets ko yung sinabi ni Sir OG Diaz doon na parang hindi naman nagpunta doon si Sasa para po para po i-test yung character ng mga kasama niya sa trabaho. At kung meron man siya na-observe ng mga ganun, na-observe siya, 'di ba, yung mga nakita niya, hindi po siya ang tamang tao para maglabas ng mga ganung bagay na alam mo ikakasira nila, 'di ba? Yaan mo na ibang tao or kasi kapag di naman talaga maganda yung ugali mo, magre-reflect yan sa kung ano man yung mga ginagawa mo, 'di ba? So yun yung ilan sa mga paalala ni Mr. OG Diaz. Kaya naman hanggang sa ngayon ay hindi pa rin po naglalabas ng opisyal na statement si Francine, kasi alam niya naman sa sarili niya siguro na hindi talaga siya yun at wala naman binanggit na pangalan si Sasa Girl. Ang tangi lang naman na parang clue na kasama niya sa isang movie niya last year, which is yung Shake, Rattle and Roll, diba? Kaya yun po yung isa sa mga pinag-uusapan ngayon online. So kayo po, anong niyong saloobin patungkol dito? Mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dareds TV and Dareds channel. God bless everyone!